minsan nadama mo, walang silbi ka sa mundong ito. Nadama mo ang buong sakit na dulot ito. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw mapipikon ka, minsan iiyak pa. Pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo't wina. Siya ay hindi pabaya sa'yo dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwina. Siya ay hindi pabaya sa'yo dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa buhay at lakas, sa patnubay, pag-iingat sa amin. Sa buong araw, buong gabi, Panginoon, at ngayong araw, amin pong itinatagubilin sa inyo ang aming buhay, ang aming paglilingkod. Nawa po, Panginoon, ay samahan niyo po kami. Yes, Patnubayan niyo po kami, Panginoon. Pagkaluban ng katalinuhan mula sa inyo, Panginoon. yes. Alalahanin din po, Panginoon, ang aming pong mga tagapakinig. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na kanila pong matutunan ang aming pong pag-aaral ngayon at Yes. may sa kabuhayan, Panginoon. Pagpalain po ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga alalahanin sa buhay, Panginoon. Inyo po silang tulungan at alalayan sa lahat ng oras. Mahal naming Diyos, nawa po kayo ang aming maitaas, hindi ang aming mga sarili, Panginoon. At nawa po, Panginoon, magkaroon ito ng puwang sa aming buhay na matuto kami na kumilala na kayo ang Diyos na mapagmahal at mayroong pag-asa sa Yes, bawat Lord. isa sa amin. Salamat po sa patnubay. Pagpalain niyo po ang istasyong ito na radyo natin, 101.7. Nawa po ay kayo po ang magpala sa mga nangunguna at namumuno, Panginoon. Salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, good morning po sa ating lahat, mga giliw naming mga tagapakinig. Kamusta kayo, mga minamahal naming mga kaibigan, kapatid, kakilala, kapitbahay, brother Yes. Ran, at kasimanwa. Okay, siyempre sa control ay kasama natin si Ma'am Candy, Candy. and si Si Ma'am Ma'am Mayan. Mayan. Okay. Okay. Kami po ay naninibago ngayon, Brother Tan. Yes. Dahil mayroon tayong mga magagandang kasama ngayon sa control. At siyempre ang inyong pong lingkod, Brother Serge. At Brother Jonathan. At kami po ay inyong mapapakinggan dito po sa radyo natin 101.7 San Jose. Talagang nung nakaraan, Brother Tan, ay hindi tayo nakapunta. Yes, Dahil medyo. sa mga hindi magagandang pangyayari na dumating sa ating buhay. Pero pinapasalamatan natin ang Panginoon Amen. sa yung mga ganon, yung mga pagsubok na ganon ay tumitibay tayo. Amen, talaga. O, kailangan nating tumibay na kahit Yes. tayo nakakaranas ng iba't ibang kahirapan sa buhay. Alam mo, Brother Tan, ang buhay natin sa lupang ito ay talagang nandyan ang pabigat. Sabi nung awit, yung unang awit na sabi niya, araw-araw ay may problema na dumarating. Opo. Minsan iiyak ka, Aba. pero sabi niya, tumingin ka lang. Oo. At pagmasdan mo lang ang Panginoon, kung anong mayroon ang Panginoon.
iba ang kaligayahan na ibinibigay ng sanlibutan, Amen. iba rin ang kaligayahan na ibinibigay ng ating Panginoon. Tama po yun. Pero mas malaki ang maidudulot ng mabuti kapag tayo ay nasa panig ng ating Panginoon. Yes, siyempre po. Pag pinanghawakan natin yung pangako ng ating Panginoon, Opo. ang sabi niya po ay, let not your heart be troubled. Sabi niya, Maganda. wag daw tayong wag tayong ma-stress sa sanlibutan ito. Sabi niya, magtiwala tayo sa kanya. Pero kaya lang kung ang katabi mo ay nakapagbibigay. Ano po kasama 'yon? mo. Yun ay ibinibigay naman ni Satanas. Kasi Aba. ito po yung labanan. Great Labanan. controversy po ito ng mabuti at masama. Opa. Kapag yung mga problema na yon ay hindi mo nalampasan, Opo. pero kaya mo yung lampasan basta't nasa panig ka ng Panginoon. Pero kapag humiwalay ka sa Panginoon, wala kang magagawa. Tama po yun. Kaya lumingon ka lang sa Kanya dahil siya ang kaibigan mo, sabi ng Yes. awitin. Kaya laging nandyan siya sa iyo. Yes, Kaya minamahal nating mga kaibigan, mga taga-subaybay, kayo po ay aming inanyayahan na patuloy po kayong makinig. Nung nakaraan po ay wala po kami. Kaya ngayon po ay talagang nagagala kami na kami po ay inyong makasama sa umagang ito. Dito po sa radyo natin, 101.7. Ngayon po ay January. January 21. 21. Medyo Talaga, nakalimutan. nawala ako sa ko kasi medyo nagka-problema ako. Nagkaroon ka ng amnesia. Ng amnesia. Hindi, pati kalendaryo hindi ko na Kaya nga mga gilo namin mga kapatid, mga kaibigan, mga kasiman, wag kita wag tayong maapektuhan ng ng mga problema sa sanlibutan ito. At magandang pagkakataon ito. Opo. Paminsan ay sinasabi nila na parang weirdo yung mga nag-aaral ng banal na kasulatan. Pero sa banal na kasulatan, may pangako ang Panginoon. Naniniwala naman ako na dito sa Pilipinas ay baka 95% Christian. Christian. Oo. Ay naniniwala sa banal na kasulatan. Opo. At kung tayo ay grounded sa Salita. sa Biblia, Opo. ay syempre, yun ang pagkakatiwalaan natin. Ang sabi sa Matthew 6:33, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His Amen. righteousness. Sabi Amen. niya. At yung lahat, yung kaligayahan, yung kakontentuhan, idaragdag sa iyo ng Panginoon. Opo. Kaya nga po ay maganda ang ating pong pag-aaral ngayon sa umagang ito. Okay. Ang malusog na pamumuhay. Ito'y continuation lang nung ating nakaraan. Kaya lang hindi tayo nakatuloy nung nakaraang Miyerkules. Oo. Okay, batiin muna natin Brother Tan ang ating pong mga magiliw na mga taga-subaybay dito po sa San Roque 2 sila. Taray Menong and Nanay Training. Sila po ay patuloy na nakikinig. Ganun din po sa Purok 6, mga Barolo and Maliksi Family de la Cruz. Yan. Sa office ng San Jose Adventist Academy at San Jose Adventist Elementary School, Opo. binabati natin ang magiting na principal, si Sir Asnar at saka si Sir Pam. Sa office po, si Ma'am Myra, si Ma'am Miriam at yung aking asawa. Amen. At syempre, ganun din po sa akin, sa amin, binabati ko po ang aking misis, no? Syempre, nasa school siya ngayon, si Ma'am Joy. Siya po ay patuloy na nakikinig sumusubaybay sa live Facebook natin, brother. Okay. Okay. So, malusog. Kailangan ba nating malusog, brother Tan? Dapat sa lahat ng aspeto ay maging malusog tayo. Ang dati, kapag yung physical na pangangatawan mo, may muscle ka, may Malala. ay kino-consider na malusog ka. Malusog. Pero sa bagong definition ng healthy, ang ano po ay dapat kompleto po sa lahat ng aspeto. Mayroon sa
yung sa physical, Physical. Mental. sa mental, Mm. sa spiritual. Mm. Pag may kumulang doon sa apat na aspect na yon, Mm. ay consider na hindi ka malusog. Aba, ay dapat ay malusog yung iyong relasyon, brother. Yes. Malusog din yung iyong emotion, wala kang hinanakit. Kasi kung minsan, lalo dito sa atin sa Pilipinas, Mm. ang mental health ay hindi gaanong na-address. Opo. hindi, hindi gaanong na-address. Napapabayaan ko minsan. Kaya kung minsan breakdown ang Oo. ay siguro aywan ko kung bakit ganun sa Pilipinas, no, siguro ang mga practitioner ng yung yung mga psychologist and psychiatrist ay di talagang kung minsan maganda ang pangangatawan pero tayo kasi bumibigay. tayo kasi mga Pilipino ay sa labas masayahin. Oo. Masaya. Pag Pero, masaya siya, pero ano deep pala? inside mayroon palang Meron. palang mga Yes. hugot. Mayroon palang mga Kaya sa ibang bansa ina-address. Talagang may professional intervention. Opo. At saka medyo nakakahiya kasi dito sa Pilipinas medyo negative ang dating no? pagpupunta ka sa psychiatrist. So, parang may kulang, Parang- parang may yes. Raul. Oo. Pero sa ibang bansa, Opo. okay lang 'yon, okay lang 'yon. Opo, okay. Okay. Kaya sige, tingnan natin, kailangan natin maging malusog. Ibig sabihin, malusog ang iyong relasyon sa Diyos, sa iyong kapwa, sa magulang, sa iyong kapitbahay, sa iyong kapwa, brother. Yes. Okay. So sa pagpapatuloy, higit sa lahat, malusog ang iyong relasyon sa Panginoon. Yes. Tano. Yung spiritual, mahalaga 'yon, mahalaga 'yon. Kasi nabuboost nun ang iyong physical, Opo. ang iyong mental. At nawawala yung takot. Yes, Sa- kasi sa mayroon buhay. kang Diyos na pinagkakatiwalaan. At may patnubay ang Diyos para sa iyo. At Okay. saka may pangako ang Panginoon. Mm. Sabi niya, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Amen. Okay, saan na ba tayo sa ating tanong dito, Brother Dan? Ang sabi dito ay ito. Sige. Matapos ang baha, anong uri ng hayop ang inihandog ni Noe? Ito. Parang hindi pa Saan natin ba na ano yan. Hindi pa? Okay. Sige. Yan. Tapos dito na. Okay. Dito na tayo mag-umpisa mamaya. Ianuhin mo muna to. Yan. Okay. Okay. Sige po. Ay, mamaya yung tanong na yon. Anong maliwanag na babala ang ibinigay ng Diyos sa mga dinudungisan ng kanilang katawan ng mga bisyo tulad ng alak, droga at tabako? Aba. Ang pinag-uusapan natin kasi ay malusog na pamumuhay. Opo. Ang sabi ng Panginoon, nagbibigay siya ng ano. Ngayon, ng kalusugan. Ngayon, mayroon tayong part Mm-hmm. na ingatan natin. Mm-hmm. Ingatan natin. Ngayon yung tanong, anong maliwanag daw na babala? Mm-hmm. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, Opo. hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos Mm. at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Mm-hmm. So, hindi lamang nabubuhay tayo sa sanlibutan na ito para magtrabaho. Ang gustong iparating dito ng ating Panginoon, ingatan din natin yung ating katawan. Opo. Yung ating mental, yung ating physical, iingatan natin kasi templo ng Diyos. Kaya sabi niya, ingatan. Okay, ang dito mayroong ang sabi dito, kung ang taong ito'y kung ang sino man ay magtangkang gumiba ng templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos. Ibig sabihin ng gigibain, kung ang taong ito ay sumisira ng kanyang katawan, ay masisira din ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Yes. Itong ating katawan ay dapat nating pag-ingatan kasi sa ngayon sa banal na kasulatan, ito po ay hindi sa atin.
ito'y pahiram sa atin ng ating Panginoon Tama po habang yun. tayo ay Oo. nabubuhay sa sanlibutan ito. Kasi ang akala ng iba, yung kanilang sarili ay pag-aari nila. Yes. Ako to, sabi nila. Akin ito. Yan. Pero ang totoo talaga, ito ay pag-aari ng ating Panginoon. Yes. Kaya dapat pag-ingatan po natin kasi hiram lang eh. Ang mga rason kasi nung iba, magbisyo ka sa hindi, mamamatay ka lang rin eh. Aba. Parang ganon. Aba. Parang ganon. Pero kung mayroon kang malalim na pagkakilala sa Panginoon mo at mayroon kang relasyon sa Panginoon mo, ang sabi nga ni Paul, yung sulat niya sa mga taga-Pilipos, to live is Christ, And to die is gain. amen. Amen. Yung mabuhay, sabi niya, kung mabubuhay man ako, ang buhay na ikabubuhay ko ay Ay, kagaya nung kay Kristo. Kung mamatay man ako, parang negosyo, pakinabang. Bakit naging pakinabang? Dahil may Diyos siya. Amen. May Diyos siya na Amen. pinagkakatiwalaan. Kapag namatay siya, kasi maraming mga promises sa Biblia na kung papanghawakan mong matibay, kapag mamatay ka ay may pakinabang, basta't na kay Kristo ka. Amen. Okay, pag sinabing templo, ito ay bahay, ito ay tirahan, brother Tan. Yes. Ay pagka pinasukan mo ng ibang ng mga Espiritu. mga strangers, so di kaya kung ano-anong mga Aqua di pataranta. ay siyempre hindi na maging malinis yung bahay mo, yung iyong tinitirhan, brother Tan. Yes, dapat ay maging malinis. At kahit nga sa mga pagkain, mapili pa rin tayo. Kasi nga ngayon, ang sakit ay talagang napakatindi. Ultimong mga ilang taon lang, mga 15 ay may dinadialysis na. Nasisira yung kanilang Nasisira. kidney. Yes. Kaya, Kasi ano yun eh, dala ng matinding. ang hirap iwasan kasi yung lahat ng ating kinakain ay hindi naman po hindi nakakasiguro. Yung Tama po yun. kasi kahit ang mga prutas at saka ang mga gulay ay kargado na rin sa mga pesticides, Opo. ay talagang hindi hindi ka nakakasiguro doon sa kinakain mo. Kaya nga pinapayuhan tayo ng mayroong yung mga yung purpose. Kung mayroon silang program na magtanim ka sa iyong bakuran. Sa iyong bakuran. Oo. Para sigurado kang organic. Organic at saka hindi salanta sa spray. Oo, walang Oo. non-GMO na Oo. tinatawag ng mga Oo. Pero ganun pa man, ang mahalaga dito ay piliin natin yung less. Okay. piliin natin yung mas nakakabuti. Oo. Mas Kasi ang nakakabuti. katawan natin, Brother Tan, ay talagang na-design ito sa mga pagkaing mga natural. Yes. Okay. Pag sinabing natural, ano ba yun? Mga gulay, prutas, beans. Kapag babalikan natin yung original na ibinigay ng Panginoon sa Garden of Eden na mga pagkain, butil, Opo. mga lentils na yan, Opo. yan ang ibinigay sa ating unang mga magulang. Dahil sa pagkakasala, ay ipinahintulot ng Panginoon na kumain ng mga ganyang mga ibang mga pagkain. Okay. Sige po. Ang sabi dito ay, anong maliwanag na babala? Tapos na tayo dyan, Brother Tan. Okay. So, ang sabi dito ay, so, ayon sa Exodus, yan. Exodus 15 verse 26. Ano bang sinasabi dyan, Brother Tan? Ito yung tagubili na ibinigay Hmm. tungkol sa kalusugan. Apo. Ito po ay nakatala sa Exodus chapter 15 verse 26. Apo. Kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Amen. Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong susundin ang kanyang mga utos at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo Aba. na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoong na nagpapagaling sa iyo. Ganda ng pangako ng Panginoon, no?
ang problema natin dito, Brother Tan, ay yung diringgin, yung pagdinig. Anong klaseng pagdinig ang meron tayo? Yan ba? Kuminsan, magkaiba-iba. Mm. Magkaiba-iba ng interpretasyon. Mm. Pero, kapag ibig sabihin, yung sinabing kong iyong diringgin, dapat ay pinapakinggan mo no, yung ang mga sinasabi ng ating Panginoon. Paano mo maririnig? Sabi, hindi naman ano eh. Mayroon tayong Biblia. Batayan. Mayroon tayong Biblia Opo. na ating babasahin. At kapag tinupad natin yung mga nakasulat doon, ay dinirinig natin yung mga kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya yan. At saka dito wala akong ilalagay. Ito ang magandang pangako ng ating Panginoon. No? Kapag ka ikaw ay masunurin, dininig mo ang tinig ng Panginoon. Ang sabi dito tinutupad. Hindi lamang marinig. Oo. Tinutupad. Oo. Ang kanyang mga utos. Ay, sabi dito, ang maganda ditong pangako ng ating Panginoon ay, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Yes. Di ba maganda, Brother Tan? Yes. Oo. Di ba masarap yung wala kang sakit, wala kang karamdaman? Okay. So, ang ating pong oras ay alas 10. Isang awit. 32. Okay. So, ngayon, ang sabi dito ay, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Yan. Okay. So, mayroon ka bang sabihin, Brother Tan? Maraming argumento to kasi may mga nabasa ako. Mayroong lalaki parang sa Czech Republic, No. 121 years old. No. Ba, 121 years old. Ba, ang galing. Wala siyang ginawa kundi manigarilyo, uminom ng alak. Oh. Marami siyang bisyo. Kaya ito yung kanyang ano bang tawag diyan? Habit. Ano? Yung maraming mga tao ang na kahit na kumbaga wala daw basihan na yung mga bisyo na to ay nakakapagpaigsi ng buhay. Kasi wala siyang ginawa, manigarilyo, uminom, lahat ng bisyo. Wala siyang ginawa. Pero umabot siya ng 121. Matibay. Pero malaking bagay na iniingatan mo kasi balik tayo doon sa una nating binasa na sabi niya hindi ba ganin yung nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos. Ngayon, kapag punong-puno ng bisyo yun, kailangan maayos yung templo na yun kasi doon naninirahan ang Panginoon. Ngayon, kapag punong-puno ng pangpasira sa katawan, hindi magandang templo ang iyong ginagawa sa sanlibutan. At saka yung templong iyon ay nilalagyan mo ng dumi. At saka hindi na yun tatawagin na templo. O pwede rin tawaging templo. Templo na yun nang nasa kabilang side yung kalaban ng ating Panginoon. Okay. Taliwas. Okay. Yes. Okay. So, yan po, no? So, ang templo natin ay itong ating katawan. Dito naninirahan ang banal na espiritu. Templo ito, pag-aari ito ng ating Panginoon. Kaya yan, mga gilo namin. So, pag iniingatan natin yung templo, parte yon ng pag-iingat natin sa ating kalusugan. At pagdinig. Yes, yun ang mahalaga. Pagdinig sa tinig ng ating Panginoon. Okay. So, anong mang binabanggit dito, Brother Tan, ng mga dapat nating kainin? Ano bang mga dapat nating kainin, Brother Tan? Mayroong mga sa banal na kasulatan itinala yung mga malilinis, mayroong marumi kasi sa pagpasok pa lang sa daong alam na kung sino ang tapos nag-iwan siya nung nasa wilderness ang mga Israelites, sabi niya ito yung mga dapat yung kainin. Yung ito wag niyong kakainin. May mga halimbawa ng malinis na hayop, sabi niya manok, kalapati, pato, gansa. Ayan, mga pabo, maya, pugo. Yan ang mga... Pwede rin kainin daw yung sa pauls, pwede rin kainin yung kanilang mga itlog. Opo.
Halimbawa, sa mga isda, ano naman yung payo ng ating Panginoon sa Leviticus? Leviticus 11. Okay. Leviticus 11 dito sa kabila. Yan o. Leviticus 11, 9 to 12. Sabi niya doon, sa lahat ng mga nasa tubig ay maaari ninyong kainin ang mga ito. Alinmang may sa mga ano ito, sa isaibon, Opo. may mga pakpak at mga kaliskis na nasa tubig, nasa dagat at sa mga nasa ilog ay makakain ninyo. Subalit alinmang walang palikpik at At mga kaliskis na nasa dagat at nasa ilog alinmang. gumagalaw ay sa lahat ng mga may buhay sa tubig ay marumi para sa inyo. Ang mga iyon ay marumi para sa inyo, huwag ninyong kakainin ang laman ng mga iyan. At ang bangkay ng mga iyan ay inyong pandirihan, anuman walang palikpik, mga kaliskis na nasa tubig ay maging maruming bagay sa Okay. inyo. Ano mga halimbawa dyan, Brother Tan? Sa Dito sa mga wala, may palikpik pero walang kaliskis. Hindi, katulad ng ang ano pero hito, ngayon igat, pating. Oo. Oo. Pero ngayon yung kagaya ng shark na yan, talagang pinagbabawal ng government. Oo nga po, oo nga po. Oo. Pero kinakain pa rin ng iba. Pero marumi para sa Hindi mabuti para hindi sa mabuti para sa atin. At ating saka hindi- kalusugan. Okay. So, yan po ang mga dapat nating alalahanin na mayroon pong tagubilin ang ating Panginoon Yes. sa mga parte ng pagkain. ating pagdinig. At hindi lang yun, pag-iingat ng ating katawan. Kasi nga, yung ating katawan ay design para sa mga fruits and vegetables, nuts and grains, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya yan ay pakaingatan natin. Kasi ang ating panahon ngayon ay talagang matindi ang mga pagkain ngayon. Okay? Sige po. May Bago magic. tayo magpatuloy, tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Isang batay gumawa ng laruang bangka, yari ito sa kahoy, sa ilog ito pinulutan. Ngunit tali na lukot at ang bangka ay naanod. Nangako ang bata na lumuluha na kanyang hahanapin, na wala niyang bangka. At hindi nga nagtagal nang makita niya ito sa tindahan. Nag-ipon siya ng pera na kanyang mabili, siya'y umuwing yakap niya ng masaya. Dalawang beses na ika'y akin, nung una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Gumawa ang Diyos ng isang tao, yari ito sa pag-ibig, namuhay dito sa mundo. Ngunit di panay nalago at ang tao ay naano. Nangako ang Diyos mula sa kanyang trono na kanyang hahanapin, na wala niyang
Siya'y nabayubay doon sa krus upang tao'y maibalik niya. Dalawang beses na ika'y akin, nung una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Dalawang beses na ika'y akin, nung una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Yan ang sabi ni Jesus. Amen. Amen. Ang ganda ng awit na yun, Brother Tan. Yes, nagpapakita ng wagas ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Ang sabi doon ay una, ginawa. Alam naman natin na naglikha ang ating ang Diyos ng ating unang mga magulang, pero nahulog sa pagkakasala. Pero pwedeng pabayaan. Pero hindi, dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw, Opo. ay binili ng mamahaling dugo ng ating Panginoon. At yun ang pangalawang yun ay tinubos ko. Tinubos, yun na yun. Yung yun na yung Gamot. gamot, yung antidote sa walang pag-asa, pero nabigyan ng kagamutan dahil doon sa mahalagang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Jesus. So, tayong mga giliw namin mga kaibigan, tayo po, ikaw at ako ay tinubos ng ating Panginoon 2 beses. Ganda ang pag-ibig ng ating Panginoon. Yes, kaya marapat lamang na kung yung ating pinapag-aralan ngayon na ingatan natin yung ating katawan na ito. Kung maaring maging malusog tayo Opo. sa lahat ng aspeto ng ating buhay bilang pagtalima o pagdinig doon sa mga kagustuhan ng ating Panginoon, ay sana magkaroon nga tayo ipanalangin natin, mga ginigiliw naming mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig, ipanalangin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng pag-iisip na yung kagaya sa ating Panginoon, kagaya nung kay Pablo doon sa Philippians, Opo. na kung mabuhay tayo, ang ating ikabubuhay ay yung karakter ng ating Panginoon. Kung mamatay man tayo, may kagalakan tayo dahil malaking pakinabang. Okay. So, ang mas mabuti ay yung sumunod, Brother Tan. Yes. Mas mabuti. Kasi yun na yung sinasabi na mamatay ka man, Oo. sabi ni Pablo, to die is gain. Okay, mga giliw namin, mga tagapakinig. Ito yung pagmamahal ng Diyos sa atin na nais naming iparating, Brother Dan. Yes. Okay. So, ngayon po, ang ating oras ay alas 10:41. Ang bilis. So, okay. So, mga ilang tanong na lamang at tayo po ay makakatapos ng isang oras. Okay? So, ang sabi dito ay sa gitna ng nakikita nating mga sakit sa paligid, bakit naglagay ang Diyos ng tiyak na hangganan para sa ating pamumuhay? Ito yung nakatala sa Deuteronomio 6 verse 24. Deuteronomy 6 verse 24. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga tuntuning ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos Amen. sa ikabubuti natin magpakailanman, upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Matakot, baka ma-misinterpret. Ma-misinterpret ng ating mga tawakinig. Ang ibig sabihin po nito ay may paggalang, reverence. Yes. May respeto sa Panginoon. Kasi Dapat ang na. respeto natin ay yung
sinusunod natin yung kanyang mga sinasabi. O, yun ang respeto. Nagmamahal ka sa kanya, sinusunod mo yung kanyang mga palatuntunan upang tayo ay mamuhay ng mabuti, marangal sa lupang ito. Yes. So, yan po ang mabuting balita para sa ating lahat. Nais ng Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng mabuting pangangatawan. So, nais ba ng Panginoon na alisin ang ating mga karamdaman, Brother Tan? Yes. Yun po ang sagot. Yes. Magbasa tayo sa Deuteronomy chapter 7 verse 15. Sabi niya, aalisin sa iyo ng Panginoon ang lahat ng karamdaman Amen. at hindi niya ilalagay sa iyo ang alinman ng masamang sakit sa Ehipto na iyong nalaman, kundi ilalagay niya ang mga ito sa lahat ng napupuot sa iyo. Aba, ito matindi, no? Aalisin ng Panginoon. Sabi sa Exodus chapter 23 verse 25, Opo. inyong sasambahin ang Panginoon ninyong Diyos at aking papagpalain ang inyong tinapay at ang inyong tubig at aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. Ano? Ganda ng pangako. So, ang iyong gagawin ay ibig sabihin ng sasambahin ay iyong sasampalatayaan ng Panginoon. Yes. Paglilingkuran ng Panginoon, susundin ng Panginoon, at aking pagpapalain ka. Sabi nga na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi saan? Sa salita ng ating Panginoon. Yes, Okay. kaya So, dapat grounded tayo. okay. Kaya nga ginagawa natin tong bagay na ito. Nag-aaral tayo ng banal na kasulatan para magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Kasi doon sa mga una nating napag-aralan, ang banal na kasulatan ay liham ng pag-ibig ng ating Panginoon. Mahal ka. Ganda ng pagmamahal ng ating Oo, Panginoon. iniwan niya. Hindi niya inililihim sa atin. Ito, Yes. Brother Tan. Hindi. Gusto niyang hayagang malaman natin Mm. kung anong klaseng Diyos ang ating pinaglilingkuran ngayon. Kaya ang sabi doon sa 1 John 3:2 and 3, ano bang sabi diyan? Sabi po dito, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi panahayag kung maging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. At sinumang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili gaya naman niyang malinis. So, ibig sabihin, mayroon kang plano, may goal ka Yes. na maging matuwid sa harap ng ating Panginoon. Pag kagaya ngayon, hindi pa naman tapos ang January. Oh, Um, parang may mga resolution, may mga New Year's resolution may maganda. mga ganyan Opo. na bawa nung Oo, December, mabawasan nung na. December ay talagang pasasa sa pagkain Oo, ay, sarap ng talaga. masarap kumain. Oh, lalo na kung libre. Matamis, matataba. ah, Masarap. may yung iba na Hindi kayang pigilan hindi Ah. kayang pigilin yung panlasang hindi pagkatan. kayang pigilin, pero siyempre may mga panata, may mga New Year's resolutions Oh, na na- pagdating ng 2026 ay sabi, hindi maaga iiwas na ako matulog. diyan maaga matulog. Matulog. Iiwas na ako sa matatamis, sa mga matatabang pagkain, iiwas na. Mamantika. Mga mantika ay iiwas na. Ang iba naman, mayroon namang talaga at nagagawa rin naman nila Tama, yung exercise pa nga. yung pagiging vegan, Oo. vegan diet. Ayun. Mga Puro ganon. gulay. Puro gulay sila at May natutunan nila yung pagtanim doon sa mga paso-paso lang sa kanilang bahay. Tapos yun lang rin ang kinakain. Mga magandang resulta. Ito na yung sinasabi na naglilinis. Detox. Na detoxify tayo doon sa mga kinain natin nung December. Hindi lang, nung nakaraang taon. Oo. Ay kung minsan naman ay hanggang doon sa resolution Okay. at hindi rin nagagawa, hindi makaiwas. Pero
dapat nating iwasan talaga. Yes. Ang sweets talagang ang hirap Hirap ang hirap iwasan. Oh, yung anak ko eh mahilig talaga sa sweets. Ay kuminsan hindi na nawawalan ng hindi na nawawalan ng nagaganon ka na. Hindi, pag dinala mo sa doktor, ang sabi ng doktor, talagang sabi niya, hindi na yan maalis kasi pinahihina ng sugar ang resistensya ng anak mo, sabi. Kasi yan talaga, ang sweet talaga deteriorate ang mga cells ng ating katawan. Ang mga chocolates na yan. Yung mga internal organs natin. Yes. Kaya kung minsan, batang-bata pa dinadialysis na kasi yung intake ng Okay. Kaya dapat ay ito na yung sinasabi sa 1 John na tayo'y doon sa ating pag-iisip, magkaroon tayo ng plano na maglinis tayo, mag-detoxify tayo ng mga natin. Kasi yung Diyos nating pinaglilingkuran ay malinis. Amen. Okay, ano pang sinasabi dyan sa Roma 12:2? Sabi, Ayan, maganda yan. huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, Amen. kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip Oo. upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang ganda. Ang ganda. May mga ibang nabasa naman ako sa huwag kayong makiayon sa sanlibutan. Kasi kung minsan kung ano yung agos ng sanlibutan, ganon din tayo. Pero sabi niya, magbago daw tayo ng ating pag-iisip. Kaya itong pag-iisip natin, ito yung battleground ng yes, ng mabuti at ng masama. Dito tayo magdi-decide kung ano yung Kaya kapag kulang ka sa relasyon sa iyong Panginoon, hindi mo kayang pigilan ang iyong pag-iisip sa pagkain. Yes. Mahirap. Yes. At kung babalikan natin yung unang pagkakasala ng ating unang mga magulang, ay nahulog sa pagkakasala dahil sa panlasa. Tama ba? Sa panlasa. Sa panlasa po. At ngayon, sa ating panahon, Panlasa pa rin. Natutukso tayo kaya marami talaga na aray ko. Wag ko nang sabihin. Hindi kasi siguro natin dahil hindi mapigil, wala yung hindi aandar ng mabuti, hindi makapag-decide. Hindi makapag-decide. Oh. Ang problema ngayon sa sanlibutan kaya yung kinakain ay sobra ang kinakain, hindi na kayang pigilin, so nasisira ang kalusugan. Okay, so yan po ang isang mabuting payo sa atin ng ating Panginoon na huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago tayo ng ating pag-iisip. Kasi ang ating isipan nga ay kung ano lang yung ating nalaman ay hanggang doon na lang tayo. Pero totoo talaga na mahirap na baguhin tong ating pag-iisip. Kasi yun nakikita natin. Pero sa banal na kasulatan, mayroon tayong kailangang gawin para mapanagumpayan natin yung lahat ng tukso sa sanlibutan ito. Ito'y nakalagay sa Philippians chapter 4 verse 13. Sabi niya po, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ito pala yung sikreto natin. Yes. Na dapat natin May sikreto. May sikreto. Kung hindi natin hindi talaga natin kaya. Pag sa ating sarili, hindi natin kaya. Hindi natin kayang maging malusog, hindi natin kayang pigilin yung kahit yung simpleng pagjeta, hindi natin kaya. Pero kapag kilala natin, mayroon tayong personal encounter sa ating Panginoon. Siya yung nagpapalakas sa atin, ay kakayanin natin. At saka hindi lang yun, mayroon kang intentional Yes. na plano para sa iyong buhay. Mga kaibigan at mga minamahal natin mga tagapakinig. Huwag natin kalimutan si Sir Ricky, brother.
Ay, oo. Baka mamaya naman Okay, binabati po natin si Boss Ricky. Happy New Year. Okay. So, ganun po sa ating mga giliw na mga taga-subaybay at mga kaibigan, mga kapatid, mga kasimanwa. Kami po ay aming patuloy na dinadalangin na maging malakas tayo sa ating Panginoon. Yes. Sa magitan ng ating pagkakilala sa Kanya. Huli na lang. Sige, Isang talaga. ano na lang. Ang sabi po ni John, sabi niya, mga minamahal, aking idinadalangin sa lahat ng mga bagay Amen. na mapabuti ka at magkaroon ka ng kalusugan. Amen. Kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Ganda. So, ibig sabihin, pagka mabuti ang iyong pangangatawan, mabuti rin yung kahinatnan ng iyong kaluluwa. Yes. Sa Bible kasi ito, ang composition ng katawan. ng kaluluwa. Oo. Pag sinabi natin kaluluwa sa Bible, kasi kuminsan hindi pag sinabi ang composition ay alabok Alabok plus hininga. plus sininga ng buhay na ibinigay ng Panginoon, kaluluwang buhay. Yan. So, magiging mabuti ang kalusugan ito. Itong katawan na ito, ang tawag dito ay soul. Magiging mabuti ito. At mahalaga pala, itong kay John, sabi niya, dinadalangin, magdalanginan ang bawat isa. So, ang aming pong dalangin sa aming pong mga tagapakilig at mga taga-subaybay, magkaroon po tayo ng malusog na pamumuhay sa lupang ito. Kaya ang payo sa atin sa Apokalipsis 14:7 ay itong sabi sa atin, Sabi dito, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumarating na ang oras ng Kanyang paghukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ibig sabihin, magbigay ng respeto sa lumikha ng buong sanlibutan at ibibigay sa atin ang lahat ng mga bagay kapag inuna natin ang ating Panginoon. kaya kung gusto mong maging malusog ang pamumuhay, umigi ang iyong katawan at buhay, matuto tayo mahalin ang pagsunod sa Panginoon. Yes. Nais ng Diyos na tayo sumagana sa ating buhay, hindi magkakasali, hindi magkaroon ng maraming alalahanin sa buhay. Ilahagat mo ang iyong buhay sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay handang tumugon sa ating mga pangailangan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa inyong pakikinig sa aming pong mga kaibigan at mga minamahal na mga taga-subaybay. Salamat po at pinagpala tayo ng ating Panginoon sapagkat mayroon po tayong pag-aaral ngayon na malusog na pamumuhay. At nais ng Diyos na tayong lahat ay makaranas ng malusog na pamumuhay na ito. Tayo po'y manalangin sa mandali. Dakila naming Diyos, mahabagin at makapangyarihan po kayo sa lahat. Salamat Panginoon sa mga butil ng katotohanan na aming natutunan ngayong umaga. Nawa Panginoon, matutunan naming pangalagaan ang aming mga katawang ito. Sa tulong ninyo, mahal na Diyos, ay magagawa namin ito. Magawa naming unahin na hanapin ang inyong kaharian upang idaragdag ang lahat ng mga bagay sa amin, mahal na Diyos. Pagpalain ang aming mga tagapakinig samantalang kanilang pinagbubulay-bulayan ang aming napag-aralan ay magkaroon sila sa kanilang sarili na magsikap, Panginoon, na tuklasin at kilalanin kayo bilang personal na tagapagligtas. Pagpalain kami habang kami narito sa sanlibutan ito bilang mga manlalakbay. Tulungan kami, Panginoon, na maging malinis ang aming pamumuhay sa sanlibutan ito. Sa tulong ng banal na Espiritu, binabago ang aming pag-iisip na hindi nakaayon sa sanlibutan. At samantalang kami pansamantalang maghiwa-hiwalay ang pag-iingat ng inyong mga piniling mga anghel ang siyang aming maranasan. At sa susunod na Miyerkules ay makabalik kami upang mag-aral ng inyong banal na salita sa ikatututo ng bawat isa sa amin at magamit namin ito sa
pang-araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay inyong sasamahan palagi at diringgin ang aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aking dinadalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po at purihin ang ating Panginoon sa mga. God bless po. Siya'y darating, Jesus muling darating.